naka-ready ko yun? Okay na kayo? Ayan, so, dito yung speaker niya tayo, dito karabi kakabsat. So, na iti pagkaamong kanya na she, so girl. She is very sweet. Amen. She is super humble. She is a worshiper of God. Mag-worship siya kay Lord. Grabe. Amen. Isa na kin may isa nga anak iti pastor. Amen. And sabi nila, ang pagiging pastor's kid is very mahirap. Tama ba? Amen. So, yan. Iso na kin may isa nga napintas nga anak iti Diyos. Wait lang. Iti ministry na yung church dapat may sa iso na nga youth president. Amen. And also nag-focus din siya sa music ministry. Like dito. Sa music ministry din ang hawak niya. Amen. So, iso na ket 19 years old. Sino yung mga 19 dito? Taas kamay. Diba? She's 19 years old. So, saan na lang dumaan niya? Ka-age lang isuda. So, amen. Hanya na idumduma. And dito natin makikita na kung gagamitin ka ng Panginoon, it is not by age. Amen. Hindi mahalaga kung bata ka, matanda ka, dalaga ka, may asawa ka, binata ka. Kung si Lord yung gumagalaw sa'yo, pwede ka niyang gamitin. Amen? Amen. She is second year na siya in college and kumukuha siya ng degree na Doctor of Veterinary Medicine. Sino kaya yun? Diba? Siya ay nag-aaral sa Isabel State University and Chagin. Ayan, hindi ko na makakakain siya na ang bahalang magpapakilala sa inyo. Ayan, so let us welcome yung speaker natin sa gabi nito. Ang matangkad, sexy, at magandang ating Panginoon. Let us welcome Sister Laureen Princess Benitez. Thank you, Ate Olivia. Nakakakilig. Grabe, first time ko nakilig ng ganon. Amen. Hallelujah. Ala, nakakabahan na kitin. Anyways, magandang gabi po sa ating lahat. Nag-chat ni Ate Olivia kanyang i-design day. Kuna na nga, ating princess, free ka ba no Saturday? Kasi ka kumante alahin mo nag-speak no Saturday. Kalupaan, di church ko na. Tapos ko na, amo yung awan man lang iti kahit like hanang ko na panunod ajin ay disagree mag-no sa offer ni Ate Olivia. Bakit? Because the Holy Spirit convicted me, sabi ni Lord, Princess, grab that opportunity. Mga kapatid, kinuha ko yan. Sabi ko kay Ate Olivia, sige ate, anong oras po ba yan? Sabi niya, 6:30. Sabi niya, okay po ate, sige. Tapos, alam niyo ba, tinanong ko yung theme. Ate, ano po ba yung theme? Sabi niya, seed of faith. Bigla akong kinabahan. Lord, seed of faith. Kailangan ko din yan. But sabi ko, nag-pray ako nung Sunday, sabi ko, Lord, kung gusto mo kong gamitin, reveal me. Kung anong gusto mong sabihin sa amin, mga young people, this generation. Sabi ko. And anyways, thank you for inviting us. Kalupaan. Ayan, kitang-kita yung nakaragdagsak na ito yung people, hindi namin langan kasi murad. And, di ka muna na tinakita yung kanya. But thank you, still thank you. Kasi binigay niyo this opportunity for me to speak, to share the word of God tonight. Amen? Hallelujah. Once again, good evening po. And I want to start this message with a question. Have you ever felt like you're doing your best? Ginagawa mo yung best mo, pero parang walang nangyayari. Yes. Ay, grabe, ang dami. Kasi same din, ganun din pa ako. Yung, Lord, nagpipig naman ako. Lord, matagal ko na tong hiling, pero ba't ang tagal? Di ba? Lord, ba't walang nangyayari? Always na akong nagpipray. But let me tell you this, at dahil ang theme natin today is seed of faith, so magpo-focus tayo sa seed. Ayan. Alam niyo ang seed, maliit yan eh. Di ba? Maliit yan. No, ang tanim kayo iti bukel, di ba? Amit nga, katantanim mo pa ilang di bukel, kinabigatan ng nakili.
It's grow in silence, in darkness, and in waiting. Ngayon dyan tayo magbe-base sa seed na yan. So tonight, sabi natin, our theme is Seed of Faith. We're gonna talk about how God grows something powerful out of small, broken, even anxious part of us. Especially sa panahon ngayon na ang gulo. Yung panahon natin na, let's be honest, pasama ng pasama ang mundo. So kung ngayon, kung pagod ka na, nalilito ka, or nagwa-wonder if your faith is still working or your faith is still growing, itong message, kapatid, is for you. For us. Amen? So, handa ka tulungan, ha? Kasi, di pagkakita natin na alain ka man nag-speak, matik ka mo na nga kahit nag-speak ata, exhortation ba? Send your message pa or message. Pero nakinto ka, di ka kapsan. Pagpasensyahan niyo. Amen? So, what does seed of faith mean? Bakit nga ba nag-base tayo sa seed? So, seeds are small, sabi natin, maliit siya, but full of potential. Maliit lang yan, pero dakil iti pagbalinan na. Seed grow through process and pressure. And seeds takes time to grow. Kasta lang di pananampalataya tayo kapatid, parang isang buto. Maliit yan, tahimik, pero may kapangyarihan yan. May power yan. Your faith, kahit maliit lang yan, may power yan. As young people, alam ko, we are pressured by academics, di ba? Anxiety. Sino dito mga may ganun? Mga anxiety, social media, loneliness, fear. Ay, marami. Loneliness, meron? Loneliness. Especially the fear about the future. Yes. Sa ako doon, the fear about the future. But the question is, will your seed survive? Yan yung tanong ngayon. Will your seed survive? Today, we'll learn how God grows faith even in the hardest soil. So ngayon, ang topic ko, hindi, theme lang yung seed of faith, pero ang totoong topic ko is deeply rooted. What does it mean kung sinabi natin deeply rooted? Pag sinabi natin rooted, means deeply established or firmly grounded. Yung, alam nyo, parang isang halaman na may matibay at malalim na ugat. Ganon yung rooted. At hindi narigat nga maparot. Pero hindi nga naka-rooted siya. So that is rooted. But in a spiritual or faith context, to be rooted means your faith is not easily shaken. Kasi, imagine siya halaman. Nagtakil na wind or storm. Nung ating halaman, kahit naka-rooted, di ba nagligat ata ng matumba? Ganon. Ganon ang rooted. So, even when trials come, you stand firm because you're connected to your source. Sino ang ating source? Jesus. God. So ngayon, introduction pa lang yun. Sino dito ang mga may Bible? Takas ang especially ang mga physical Bible. Wala. Cellphone na talaga. Cellphone na talaga ang generation ngayon. Ngayon, I want you to open the book of Luke, chapter 17, verse 6. Anong sabi sa Luke, chapter 17, verse 6? Okay, sabay-sabay na natin basahin. Nandito sa PowerPoint eh. Ayan. Sabi dito, he replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this one very clear, we are rooted and planted in the sea, and it will obey you. Nagets mo ba yun? Sabi doon, if you have faith as small as a mustard seed. Sino dito nakakita ng hindi bukel, hindi mustasa? Actually, hanang pa nakakita eh. Pero in search ko, that toy. Pakita mo yun din. Ayan, gano'n ang kaliit ng mustard seed. Wow. Ang liit lang, no? Sabi nun, no, ata hindi pang matim, akas kabasit, iti mustard seed. Imagine ata kabasit na ata, basta lang tipid mo.
O sige, tingnan natin kung ano yung mulberry tree. Ganyan. Alam nyo, ang punong yan, kilala yan na malalim ang ugat. Isang puno na malalim ang ugat, mahirap siyang bunutin. Now, sabi dito, nadakan na iti kabatit nga pamatin, mabalin mo nga maibaga, ito'y nga kayo, nga mulberry tree, nga mag-implant isuna iti baybay. Nakakita kayo ba iti puno nga nakatanim iti dagat? It's impossible, right? Ngayon, ano ba yung point dito ni Jesus? Ano ba yung puntos dito? The point is, kahit gaano kalalim ang problema mo, let's say that this mulberry tree, kung ganyan kalaki yung problems mo, may depression, the fear, anxiety, sin, guilt, alam niyo ba, kayang bunutin ni Lord yan kung may pananampalataya ka. Kahit sabihin natin mahirap siyang bunutin, pero there is power that little faith na nasa iyo. Ngayon, kahit sa tingin mo ang imposible naman, walang pag-asa, ganun, walang way out, pero may kayang gawin si Lord. Amen. So, mostly, sa ating lahat, karamihan, tinatanong yung, Lord, ang dami kong iniisip, hindi ko na kaya. Lord, paulit-ulit na lang. Parang nakakaya na, paulit-ulit na lang ako nagkakasala. Or sometimes, Lord, parang ang layo mo. Parang wala akong lakas. Pero alam niyo ang sagot ni Jesus. Anak, kahit konting faith lang, sabi na, anak, kahit konting faith lang, ako na ang bahala. Kahit yung punong malalim ang ugat, kaya kong bunutin yan, basta magtiwala ka, sabi ni John. Hallelujah. Now, Ate Princess, paano mo ba malalaman kung may faith ka? Ang hirap kayo magtiwala. Di ba? Faith, kung natin yung mga faith, alin yung mamati ka, uray madit na nakita. For like example, naniniwala tayo na may Jesus, there's God, there's Lord, uray natin ka nakikita. That is faith. Di ba nag-ringat kayo magtiwala? Hirap. O, yung mga LDR dyan, may tiwala ba kayo sa mga... Pero, faith, sabihin natin faith. Saan ba nagsisimula yung faith na yan? Saan ba nagsisimula yung faith na yan? At yan ang gusto kong itapik ko ngayon, kung paano nyo i-grow, paano magsimula yung faith na yan. Sabi sa Romans 10:17, ang sabi doon, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So, kung hindi mo kilala si Jesus, kung wala kang naririnig na salita ng Panginoon, then, you have no faith. Ganun lang yun. Pero kapag palagi mong naririnig yung word of God, kung kilala mo si Jesus sa buhay mo, then there is faith. Hallelujah. Faith begins as a seed in your heart. Nagsisimula yan sa faith, as a seed in your heart. And that seed often comes from a word God speaks to you. So now, let's walk through the rooted process. Ayan. Rooted process. Bilagyan ko ng acronym yung word na rooted, kung saan by step kung paano ba natin magkaroon ng faith. No? So each letter sa word ng rooted may kahulugan. And every step will help us grow deeper in our walk with God. So ang first R. The letter R is receiving the word. It means faith begins when you accept it. Anong sabi sa Matthew 13:3-9? Hindi ko na ikakwento, pero ikakwento ko siya, pero hindi ko na siya babasahin. This is the parable of the sower. Kung alam niyo ko, yung isang farmer, apan agimula, ati may isang farmer. So, the giant, the farmer, ipurwak na di seeds. So, dagi di seed, ada itinapan ni Jay. Tapat, ada napan ni Jay rocky ground, adamot tinapan ni Jay thorns,
di kasisitan, kasadat din ang pan, ijay, good soil. Ngayon, let's imagine, adi farmer nga mulmula. Let's imagine na si Lord yon. Let's imagine na si Lord yon, yung farmer. And yung seed, ay purpurwag na, is the word of God. Imano. Tandaan nyo, ang adi seed nga adi purpurwag ni farmer or ni Lord is the word of God. Ngayon, dagiti nag-this one, dagiti seed, iso ajay, dagiti klase, iti tao, nga mag-receive. JC. Gets? Okay. So, una-una, the first nga nag-this one na seed is the pan. So, una na Matthew 13:4, as he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. So, imagine ganyan yung pata. And, sino ba itong mga taong to? Sino ba yung nasa path? Sila yung mga taong matitigas ang puso. Sabihin mo, tanong mo, sa katabi mo, matigas ba yung puso mo? Hala. Alam nyo, wow. Mga taong matitigas ang mga puso, ito yung mga taong naririnig ang Word of God, pero hindi nila pinapansin. Wow, aray ko, sila yung mga taong always Sunday, every Sunday nandun sila nakaupo, nare-receive yung Word of God, pero paglabas, wala na yung Word of God. Hindi nila pinapansin. Yun yung mga matitigas ang puso. Ay, sorry. Bakit meron ba dito? Wala naman sana. Oh. And, pwede, yung mga taong nasa dapat, sila yung mga taong distracted, close-minded, o masyadong busy sa buhay. Ay. Mga busy masyado sa buhay, wala nang time with Jesus. Sila yung mga yan. Kaya sinabi dito, and the birds came and ate it up. Kaya madaling nakawin ang kaaway yung seed na nare-receive niya. Ganon ang mga tao na sapat. Madaling nakawin ni enemy yung seed na nare-receive ng tao niyon. Pangalawa, may seed na fell into the rocky ground. Sino naman itong mga rocky ground na to? Sana wala tayo dito Sila yung mababaw ang faith. Mababaw ang faith. Sabi dito sa Matthew 13:5, some fell on rocky places where it did not have much soil. Walang masyadong soil. So, kapag kadis na na-seed, yes, sabihin natin tumubo agad, pero hindi tumatagal yan. Kasi, malungtot. Uy, di malungtot? Na. Nalakang matamilay, nalakang mamatay. Yun yung mga taong nasa rocky ground, yung mga mababaw ang faith. Ay. Parang may mga taong, parang mga taong biglang nag-aalab, pero hindi nagro-root. Ay. Alam mo yun? Nag-aalab sila, pero hindi nagro-root. Let's say, okay, every Sunday nandito, every fellowship, meron siya dito, always, pero wala nang follow-up, wala nang devotion, wala nang discipleship. Ay, yun yung mga mababaw ang faith. Ay, word of the day na yan. Okay, number 3, may mga seed na naipanijay thorns or kasisitan. Sino kayo itong mga tao? Wala nyo ha? Ay, sino yan? Ay, sino yung mga overwhelmed sa buhay? Ang daming iniisip. Grabe. Alam niyo yun, narinig nila yung word of God, pero natatabunan ng worries, ng problems. Tignan nyo, tama, lalaki yung seed, pero maraming mga hadlang, yung mga thorns, which is natatabunan, kaya kung saan ano nila, natatabunan ng worries, ng stress, ng alalahanin sa buhay. Sila yung mga nandun sa thorns.
especially mga young people, di ba? School pressure, social media. Paano oras kayo nagso-social media? Ha? Expectations, relationships. Okay. Lahat ito pwede makatune sa faith natin. Sa growth mo. Wala ka doon. Sabi mo sa katabi mo, wala ka doon. Sabi mo. Magkakit mo ako. Diyan. Okay. Pang-apat. Pang-apat is the good soil. Sino naman yung mga to? Sila yung prepared yung heart. Sila yung, ay, tumahimik kayo ah. Alam ko na. Sila yung prepared ang heart. And young people, ito yung goal natin. Amen? A heart that's open, teachable, and consistent. Tayo mga yan! Yan yung goal natin as young people, to be a good soil. Kasi dito, tumutubo ang word ng Panginoon ng tuloy-tuloy sa puso natin. At alam niyo kung tuloy-tuloy yan na tumutubo, may bunga yan. At syempre, tatalakayan natin na mamaya ang bunga. So, I will repeat, you are the soil, the word is the seed. You are the soil, and the word is the seed. Ngayon, yun yung first puntos ko. Tandaanan nyo to, yung mga kind of soil. Pangalawa, hoy, nasa una tayo. Ano yan? Check your heart. Tanong mo sa katabi mo, kumusta yung puso mo? Kumusta yung puso mo? Tanong mo. Okay. Anong sabi sa Proverbs 4:23? Above all else, sabi doon, guard your heart, for everything you do flows from it. Okay. Guard your heart, for everything you do flows from it. Sa pagtatanim, mahalaga ang klase ng lupa. Am I right? Tama. Kahit gaano maganda yung buto, kung ang soil naman ay matigas, mabato or tuyo, hindi tutubo ang halaman ng tama. Ganon din tayo. Di ba ang puso natin, sabi natin, dito yung soil. We are the soil. Kung saan tinatanim natin dito yung salita ng Panginoon. Now, take note of this. Your heart condition affects your faith growth. Ulitin ko, your heart condition affects your faith growth. Kaya bantayan mo yung puso mo, alagaan mo. Amen. Kaya mahalaga natin, di ba, sometimes kasi yung mga puso natin puno ng stress, sometimes ma-pride pa yan, o may bitterness pa yan. Pagod na ba yung puso nyo? Ay, gusto ko. Ganyan tayo eh. Yung puso nyo ba ready nang ma-receive the Word of God? Amen! Gusto ko yan. Ngayon, kaya mahalaga ka lagi ang puso. Dapat meron sa atin yung teachability. Hindi porket sinabihan ka lang ng ka-church, uy, bes, hindi ganyan yan. Mali ka. Ikaw naman ay, huwag na nga. Hindi na ako babalik dito sa Sunday. Ganun ba? Hindi. Humility. Dapat meron yan sa atin. At hunger of God. Dapat always tayo mabisbisin. Mabisbisin tayo ginhapo. Amen? Kapag hindi natin inaayos ang heart,
Alam nyo, kahit may word of God tayo nag-receive, kung hindi maayos yung puso mo, madali rin itong mawala or matabunan. Ganun yun. Kaya dapat open palagi yung puso natin tanggapin yung word of God na yan. Kasi once na wala sa atin yan, malakatay lang ang maabak, hindi kaaway. Oh, that's the reality. Yes. Sino? Siyempre kilala natin to eh. Si Mary, Mother of Jesus. Siyempre kilala natin yan eh. Nang sabihin sa kanya ni Angel Gabriel na siya ang magdadala kay Jesus, alam niyo ba, instead of doubting or panicking yung ginawa ni Mary, hindi. Ang sinabi sa Luke 1:38, sinabi na to, let it be to me according to your word. Si Mary, inopen niya yung puso niya. Handa siyang tanggapin si Jesus. Kahit mahirap intindihin yung sitwasyon niya, tinanggap niya pa rin. Ganon din sana tayo mga kapatid. Be open. Open tayo yung puso tayo. Guard your heart. Huwag basta-basta nagpapasok ng negativity in your heart. Mga lies, mga pressure. Tanggalin ang mga bato. Sabi sa inyo, hindi bagay sa atin yung kantang pusong bato. Totoo, sabi dun sa kanta, hindi mo alam dahil sa'yo, ako hindi makakain, hindi makatulog, buhat ng iyong roon. Ganun ang nagagawa ng pusong bato, mga kapatid. Anong nagagawa ng pusong bato? Hindi makakakain. Ano ba? Hindi pa makatulog. Parang sinisiraan niyo yung buhay niyo, ha? Kaya always guard your heart. Huwag yung kaya maging pusong bato yung mga puso niyo. Kung ayaw yung masira ang buhay niyo. Hallelujah. Tanggalin ang mga bato like pride, the doubt, lalong-lalo na to, the unforgiveness. Always sana nasa atin yung L-O-V-E, which is love. Gusto mo yan. And let your heart be a place where God's word can grow. Amen? Let your heart be a place kung saan yung mga salita ng Panginoon dito nag-grow. Hindi lang sa mind natin, ay, sa isip ko na yung word na yan, sa isip ko na yung Bible verse na yan. No. Take note of this. Ito sana yung tatandaan natin. Anong sabi? Sige, lahat tayo. Faith can grow in hardness or distracted hearts. Tandaan nyo yan. Hindi mag-grow yung faith nyo. Sabi nga natin kanina, kung may faith ka na kagaya ng mustard seed na yun, kahit kasikliin, may power yan, di ba? Pero, hindi mag-grow yung faith na sa'yo kung always na distracted yan. Hallelujah. Uy! Malapit na tayo, pangatlo na. Ano susunod sa RO? Ay, galing. Bisig pa sila. Okay, next. Overflow with water. Grow daily, not ulit. Grow daily, not oh, yan ang gusto ko. Anong sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6? I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Si Paul dito sabi niya, I planted the seed, pero si Apollos, siya yung nag-didilig. Watered it, but God has been making it grow. Growth doesn't happen overnight, yun na yung sabi natin. Hindi pa rin katantanin mo pa ilang katataji bukel, madamdaman at kilatan. No, hindi ganon. Faith needs daily watering through what? Kailangan tinagdiligin, hindi faith for what? Through prayer. Yes, the consistency. God's presence and the Word of God. Sino dito ang nagda-devotion? May devotion. Ay, wow! Wow, namin lang kasi may goal. Alam naman. Let's read devotion daw. Kaya dinuro ko na. Spending time alone with God. Kailangan.
sariling time with Jesus. Prayer, nadyo prayer, worshiping. Nadyo adayon the Word of God. Being consistent, sabi nga ni Kuya sa likod kanina. Paano ba yung consistent? Paano ba yun? Ganito yun. Di ba, uri na banbanong tayo nga galing G-School. Siyempre, pag-awit tayo, nabanong tayo. Pero ang consistent na masabsabi, uri na banong ka, adalat tayo, hindi tayo mga agbasa, hindi Bible. Uri ang mga mapagproblemaan ka, ginayang pala mag-pray. There will be days, yun, sabi ka, you feel tired, anxious, or far from God. But, those are the days you need Him the most. Kaya keep showing up. Sabi mo sa katabi mo, keep showing up. Si Daniel, kilala niyo si Daniel? Di ba siya yung nandun sa Alliance Den? Kahit ada di problema na, nuray saksak tayo suna, that's no pain, nuray natawagan, nabantaan sa mga namatayin. Anong ginawa ni Daniel? Nagkararan. Once a day lang ba? O ano? All Every day. 1 week. 3 times a day. Bakit? Bakit always pa rin siyang nag-pray? Because he knew that growth comes from staying connected. Doon nagsisimula yung growth. So, take note na naman natin for today. Every small step of watering is equal to growth. No, kaya kung madaan iti pamati, dapat aji maris-receive mo nga word of God, aji seed, always mo dapat nga diligan. By what? Sabi nga natin, by prayer, the word of God, attending, prayer meeting. Sino dito nakikita ng prayer meeting? Tawag talaga ako sa ito. Ay! Ganon. Ganon dapat. Yeah. Ganon dapat. Every small step, hindi naman bigla-bigla growth ka, diba? Every small step of watering is equal to growth. Ay! Dandanin tayo. Nandiyan sumarang na G-O. D. Anong nataata nga T? Water. Go. Spend Thrive in the Lord. Stay in God's presence. Sabi nga natin, kung sa halaman kailangan ng palaging dinidiligan, sa tanim din, hindi lang tubig ang kailangan. Kailangan din ng sinag ng araw. Because without sunlight, kahit anong dilig mo sa halaman, hindi yan tutubo ng maayos. Ganon din tayo. Kahit marami kang alam sa Bible, sabihin natin, like nakikiyatan ka every Sunday service, fellowship, kung malayo yung presensya mo sa Panginoon, mananatiling tuyot yung soul mo. Because the presence of God is like sunlight. Bakit? Because it brings warmth, light, direction, and joy. Kaya mahalaga ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Anong sabi sa Psalms 34 verse 5? Sige, lahat kayo, basahin. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. Amen. Hallelujah. Those who look to Him are radiant, sabi doon. Kapag tumingin ka kay Lord, hindi mo lang siya makikita. Nagiging katulad mo siya. Ganon, kakapatid. Kung si Lord, yung character ni Lord, nasa Kanya yung love, dapat iti-reflex din sa atin. Dapat nasa atin din yung love. Pero kung wala yung presensya ng Panginoon sa'yo, then wala sa'yo yun. Hindi mo katulad ng Panginoon. Kasi sabi doon, those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. May isa akong may ganito ako.
Mag-asawa sila, Chinese. Ay. Tapos, yung asawa ng yung mother, buntis na siya. At manganganak na si mother. So, syempre, itinaganak di mother, di pagkaruan na di baby, nakita di father, uy, sabalin sa, ano? Pagkatingin niya sa baby, ang laki ng mata. May Chinese pang malaki yung mata. Mostly, di ba, single? Pagkatingin niya, bakit kulot yung baby? Tingnan niya, hala, bakit ang itim ng baby? Sabi ni mother. Dumating yung nurse, pumasok si nurse, sabi niya, brother, anong pangalan ng baby? Siyempre, mabait si... Ang bait ni father. Actually, mabait siya, binigyan niya ng name. Anong sabi ng father? Something Wong. Something Wong. Ganun tayo, kapatid. Kung hindi mo katulad si Lord, gaya ng father at yung anak, kung hindi mo katulad, there's something wrong. Yung dating, kaya dapat yung dating napapansin sa'yo na ikaw yung taong palaging stress, nasa yung anxiety or pressure. Sana ngayon, tayo na, yung mga taong nasisimulan, begins to see the peace, the joy, the light in our face. Amen? Amen. Dala ko sabat ko, Gita, alam na tama, mas kasuyan na ka. Wala yung presensya ng Panginoon sa'yo kung gano'n. Ang Kristiyano is always happy yan, naka-smile palagi. Kung talaga nakita ko kayo sa gilid ng daan, tapos hindi niyo ako yung smile lang dyan, ay, tatandaan ko yung mga mukha niyo dyan. So let's be honest. Ang dami natin pinagdadaanan, academic pressure, a broken family, feeling lost or unseen, overthinking and anxiety. Pero alam mo kung ano yung nagpapalakas kahit wala kang lakas? Yung presence ni God. Kahit wala kang sasabihin sa prayer mo, kahit hindi mo alam anong gusto mong i-pray. Kung nandyan, kung nasa iyo yung presensya ng Panginoon, He heals you quietly. Hallelujah. Si Moses, kung nabasa niyo si Moses, every time na mag-spend siya ng time with God, mababasa niyo sa Exodus 34:29, that every time Moses spent time with God, his face would shine. Kusang nag-shine yung face ni Moses. Hindi siya nag-effort na mag-glow. Nag-glow siya dahil kasama niya si God. Ganon din tayo, mga kapatid. Hindi natin kailangan pilitin maging okay. Because being with God brings light. Amen? When you stay close to God, your life begins to shine even in the middle of chaos. Ito na naman yung note natin. Sige. Faith matures when it lives in the light of God. So walang power yung faith mo, hindi kaya ng faith mo na bunutin yung mulberry tree na yun kung hindi naman nagmamature, kung wala naman sa iyo yung light of God. So faith matures when it lives in the light of God. Amen. Anong susunod sa T? E. Ano yun? Endure. Let trials build you. Amen. Hallelujah. Anong sabi sa James 1:3? Sabi doon, because you know that testing of your faith produces what? Perseverance. Ganun sa halaman. Kapag may halaman o puno, natural na naranasan nila yung hampas ng hangin. Di ba? Pero, hindi naman everyday same yung hampas ng hangin. Adadyo tayo nga awan ti hangin, adadyo tayo nga nag-storm, nag-pigsa ti hangin. Pero alam niyo ba, na mas lumalalim yung root, yung ugat ng isang puno, kung lalong hinahampas ti hangin. Mas lumalalim
sa halaman no, mas ihahampas itihangin aji puno. Ganon din ang faith natin. Alam niyo ba na hindi lumalalim sa comfort? Lumalalim yan sa hirap, sa testing, at sa pressure. Kasi minsan, saka ka lang mag-pray na dati kailangan kada di problems mo, kada di struggles mo, saka ka lang mag-pray. Kaya sinasabi natin lumalalim. Kasi naisip lang natin, maalala tayo lang yung God, kada di problems. But that's very wrong. Hallelujah. Minsan tinatanong natin, Lord, bakit ganito? Akala ko ba kapag may faith, magiging okay ang lahat? Pero ang sagot ni Lord, I'm not trying to break you. I'm building your roots. Yun yung sabi ni Lord. Yung pressure na iniyakan mo ngayon, yan ang nagpapalalim ng pananampalataya mo. Sabi nga nila, akala ko ba kapag nag-Christian tayo, wala nang problema sa buhay? Kasi kasama na natin si Lord. Akala ko ba kapag kasama natin si Lord, hindi na tayo makakadanas ng mga problema, mga struggles? No, hindi. Alam niyo ba, kung mas lalo kang rooted, kung mas lalo kung mas lalo ka bumilbiling, mas lalo yung enemies ang atake kanya. And that is testing. Tinetest na yung faith. And, nung nabalik yan tayo ating testing, nabalik yan tayo ating testing, hindi na may baga. Dati faith, dati growth. Hallelujah. Example natin si Paul. Paul was beaten. Yan, mapasa tayo ulit 2 Corinthians 11:24-28. Basahin nila tayo yan. 2 Corinthians 11:24-28. Paul was beaten, naikulong isuna, na-reject isuna, pero never siyang bumitaw. Bakit? Kasi alam niya, in 2 Corinthians 12:10, sabi doon, when I am weak, then I am strong. Na kanya na faith. Let your pressure become your preparation, mga kapatid. Hallelujah. So, na dapat yung trials, di panagbiag tayo, sabi nga natin, let trials build you. Naimula tayo dahil yung seed, dahil yung word of God, di puspuso tayo. Na dapat diniligam everyday, dahil present siya, iti apoken ka, hanggang na lang ka maabak. Kaya kayang malabanan, dahil yung trials, because ada kanya mo yung faith na na-build. Because the word of God, ada kanya mo. Ada ti armas mo. Hallelujah. So, tinood tayo matatan. Okay. Malapit na. Ang note natin ngayon, God doesn't allow the wind to destroy you. He uses it to deepen your faith. At di ba nanonoodin nyo nanda kayo hindi problems, nanda kayo magtrandanas, hindi struggles in life, God doesn't allow the wind to destroy you. He uses it to deepen your faith. Huwag niyong isisi si Lord. Huwag niyong isisi si Lord. Lord, bakit mo binigay itong problema sa akin? Di ba? Ganyan tayo mga kabataan. Minsan sinisisi natin lahat kay Lord. Lord, hindi ko ito kaya. Ba't mo binigay itong problema sa akin? Diba? But no. Hallelujah. Ano ang susunod? Malapit na tayo. Ay, last na. Sabi ng iba, uy, last na. Biggest, deliver the harvest. There will be fruit. Wow. In Galatians 6:9, ano sabi doon? Let us not grow, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. If we do not give up. Yes, if we do not give up my harvest.
may fruit, may bunga tayong aanihin. Sa pagtatanim, ang pinakahihintay talaga ng lahat ay ang pag-aani, the harvest. But the truth is, it takes time bago ka maka-harvest. And during the waiting season, nakakapagod. Nakakapagod kaya maghintay. Sometimes napapagod ka na magpakabait kasi Lord, may hinihiling ka pa kay Lord sa kailangan mo pang magpakabait. Ay, hindi. Wag mo na ako gagawa ng masama kasi may hiling pa ako kay Lord eh. Kailangan ko munang tanggapin yan bago ako gagawa ng masama. Ganun ba yun? No. Sometimes napapagod ka na magtiwala. Kasi ang tagal, Lord, ang tagal ng harvest. And sometimes, ay ito, napapagod ka ng umasa. Nakakapagod ka ng umasa. Lord, ibibigay mo pa ba ito o hindi? Di ba? Lord, tagal ko ng hiling to. Ano? Meron ba? Nakakapagod umasa. Pero ang sabi sa Galatians 6:9, do not give up. May ani sa tamang panahon. Tandaan niyo to, God's timing, not yours, not ours. God's timing, not yours. Kailan ba, Ate Princess, yung harvest? When will the harvest come? Kailan? Kapag hindi mo sinukuan ang panalangin. Amen. Siyempre, kung sinukuhan mo na yung panalangin mo, hindi mo talaga yung makukuha. Walang harvest. When will the harvest come? Kapag pinili mo magpakumbaba kahit mahirap. And the harvest come kapag nagpatuloy kang sumunod kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Ganun yun. Kasi meron na sa'yo yung faith. Kung minsan ang tatlong kabataan, bakit parang walang nangyayari? Paulit-ulit na lang, worth it pa ba to? Worth it pa ba to sa huli? Lord, worth it pa ba to? The answer is, yes, worth it yan. Bakit? Because even if you don't see the fruit right away, God is growing something under the surface. Nagtatrabaho pa lang ang Panginoon para sa ikakabuti natin. Hindi porket hindi mo pa harvest time, doesn't mean your seed is dead. Di ba ganun? Like, Lord, malayo na ba ako sa'yo? Hindi natutupad yung prayer ko eh. Lord, naririnig ko pa ba yung prayer ko? Malayo ba ako? Tandaan yun. Just because it's not harvest time doesn't mean your seed is dead. Si Joseph, kilala niyo si Joseph the dreamer? Yes. Isa siyang pinakasikat din na character in the Bible, di ba? Siya yung tinapon ng kanyang kapatid. Binenta nila si Joseph. Nakulong si Joseph. Pero, alam niyo ba na nag-stay faithful pa rin siya? And yung time na yun, hindi niya nakita agad ang fruit, yung bunga ng faith na yun. But in time, God used him to save many lives. Nagamit pa si Joseph. Nagamit pa siya. At maraming mga taong natulungan. Harvest came, but after a long, hard season. Awan di maapit, di ba no, handi mo yung ag-harvest, na awan tirigat. Always na darigat bago tayo mag-harvest. Kaya wag nung sabihin na, Lord, gusto mo na mag-harvest, nag-work ka ba? Nagtatrabaho ka ba? Keep planting, keep watering, keep believing, because harvest is coming. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. May note na naman tayo dito. You will see the fruit if you don't give up. Pangalawa, your pain has purpose, your obedience has fruit. Sinabi nga natin, kapag naka-harvest na tayo, syempre naka-harvest tayo. Natanggap tayo, di kailangan tayo. So, naintin niya po, Diyos, di kailangan tayo. Obedience. Kailangan. Imagine nyo, di may isang puno, ay, manggalatan, o di mangga. No ba di bunga ti mangga? Sarili na nga bunga, kaling na ba? No. Sino di magkakain di bunga na? Si tayo. Kasjay. Haante na nga sarili yung adi harvest na naala tayo. Kailangan tayo nga i-share with others. Nagtanim tayo ti seed. Itipuso tayo, the Word of God. So, syempre na dati Word of God tayo at kasing image, katulad tayo ni Jesus eh. So, the character of Jesus, at ito kanya ng love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. At anong gagawin natin? Kailangan tayo mag-share with others. Tabi kita kaaway na tanta. Awan kanyang jeep eh. Tabi kita kaaway na tantahan mo nga ka-image ni Jesus. Kasi sabi nga natin, share with others na kanya ajintan mo. Hamo nga sarili. Hante nga maging selfish. So, na niya ajin tanim tayo, kit nagbunga, naka-harvest tayo, kailangan tayo mag-share with others. Amen. Hallelujah. Akas pa lang I conclude, kahit mo nga istorya ato'y story nila Jesus, ijingay during the storm, tajida bangka, adwa na dami disciples. So, syempre may storm, lakas. Anong ginagawa ni Lord? Nakatulog siya sa bangka. Tapos sabi ng mga disciple niya, Teacher, don't you carry feed wrong? Sabi ng mga disciples siya. Then Jesus got up, rebuked the wind. Sabi niya, peace be still. And suddenly, the storm stopped. At alam niyo ba, tinanong ni Jesus ang mga disciples. Sabi niya, why are you so afraid? Do you still have no faith? Tignan niyo, disciples, imagine. Hindi nila naisip yung maliit na faith na nasa kanila. Nag-worry sila. Afraid na kanyada. But here's the connection of that story. Jesus had just taught them, sa mga disciples, about the seed of faith. How it starts small, but when planted, it grows. Ganun kahalaga ang faith sa buhay natin. Madaman ti storm na lumasad kanya tayo, hantay ito ang katulad ng mga disciples. Kasi nag-grow tayo in faith. Hallelujah. Just like as you hear the word, you start planting the seed in your heart and you try to grow. Then life hits pressure, fear, distractions, storms, but Jesus is in your boat. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus is in your boat. Hindi porket nakatulog si Jesus, He's not unaware. He's just asking you to trust Him with the little faith you planted. Di ba nakatulog si Jesus? Akala ng mga disciples walang pake si Jesus eh. Pero no. Because faith isn't proven on sunny days. It grows strongest during storms. Tama yun. Hallelujah. So this is my final encouragement, mga kapatid. If you've planted even just a small seed or seed of faith today, don't uproot it in fear. Ang kakagtanim tibutin tapusan.
Let it grow, yung faith na yan. Stay rooted. Keep trusting. Because one day, you'll see the fruit and you realize the storm wasn't there to destroy you. It was there to deepen your roots. Amen. Hallelujah. So ang tanong, ulitin natin yung tanong natin kanina. Kung may pagsubok natin sa buhay, will your seed survive? Amen. Asante anak iti apong kansa. Hallelujah. The storm wasn't there to destroy you. It was there to deepen your roots. So nadatipang natin, mula kasing liit ng di mustard seed, kayang nga maibaga, iti mulberry tree, na nagbigat ng mga pag-ut, kayang mapailang na pag-utin ali kasi kasamang iti apong. Because the seed is already planted in your heart. Hallelujah. So, hindi lang nag-end ko, thank you, iti panagdingig niyo.